Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, February 4, 2026. So nag-drop ulit yung index natin. Pero nag-bounce yung mga mining stocks pa rin natin, no. So nasa kanila pa rin po yung yung sentiment ng markets natin. So nag-close tayo ng 6,372.95 pero down nga yung index natin ng negative 0.45%. So medyo mahina pa rin yung buong index natin. And then, bounce pa rin ni Bilyar stocks at saka yung mga mining stocks, yung mga nakita natin na pinakagalawan ng mga stocks natin dito. Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin. Wala naman masyadong malakas na mover dito sa market. So sa global market, medyo sideways yung galawan ng ating mga stocks doon. Tapos sa Europe, parang drop siya kanina. And then Asian stocks parang nag-bounce din siya eh. Tapos sa crypto, may na pa rin yung mga alaga natin si Solana. Nasa 99 na lang yata o 97 kanina. Yung huling tingin ko sa kanya. So battered din yung galawan ng ating mga uh, cryptos natin. Okay? So, ito yung pag-usapan natin. Very, very quick review. So, medyo mahina yung net natin. Kanina pa ako nagtatry na mag-record pero walang internet. So, 80, yun ang una sa listahan ko, Atlas Mining. So, nag-up siya ng 8.43%. And then, meron siyang 9.24 million. Net foreign buy, si BLL, nag-bounce na rin po siya. Plus 7.22%. Meron siyang 144K net foreign sell. Megawide plus 3.72%. First time ulit bumalik ni Megawide. Meron siyang 341K net foreign buy. Tapos si Plus, ayan, nakabalik si Plus natin. Meron siyang 3.25% na gain. Ito yung maganda sa kanya. Meron siyang 14.88 million net foreign buy. Tapos si EPX up siya ng 2.75%. And then meron siyang 145K net foreign buy and may nilad. Hindi natin siya napapansin pero dumidiretso po yung galawan niya. So nag-up siya ng 2.41% and then meron siyang ang laki ng volume niya, 75.27 million net foreign buy. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. So, meron akong big announcement sa inyo for the coming few days. So, mukhang magpo-full time na tayo sa vlogging at saka trading sa market. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Subscribe ka lang para updated ka. And then, kung gusto mo join ka dito sa trading community. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Company reviews, wala pa tayong bagong IPO, profit or loss, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then basic learning sa market po natin. Okay, so may nangyari sa atin sa Malaysia. Ayan. Tapos sa crypto, follow mo na po ako dito sa ating Palapi Trader Crypto to. Ayan, mahina nga po yung net natin, social media, Facebook account, makita mo dito wala siyang post, so internet po 'yan, tapos Facebook page. Ayan, follow mo na lang po. Bodega Peak, yung mga article natin sa local market. And then sa Twitter, meron tayong mga short post dito. So good. Net foreign buy pa rin yung galawan ng market natin. So meron tayong 279.62 million. So maganda pa rin po yung pasok ng foreigners. Pero nag-drop yung properties, SMPH yata to, negative 1.45%. And then nag-bounce na yung mining stocks at 1.92%. So hindi pa rin stable yung market kasi nandito lang tayo sa malapit sa 6,300 levels po. Ayan, namamaos pa rin tayo. So Globe yung pinakamalakas yung galaw yata ngayon. So 5.07%. Aboitiz 3.64 plus 3.85, China Bank 2.7. So meron din mga nag-bounce, CNPF 2.54%. So yung nag-drop San Miguel minus 4%, GGS mga holding stocks no. Minus 4%, GT Cap minus 3.47, SMPH minus 3.4,
DMC minus 2.7, tapos si Converge minus 2.23%. So MRC, executed subscription agreement for investors to acquire, laki niya na, 21% stake. So magkano kaya? 1 pesos. Ayan, bantayan nyo na lang po si MRC, may balita. Ali, LLHI starts Alviera CBD, Alter, Balsic Solar Power Plants start operation. Tapos ATI, ICE April 3, delisting. Okay. Avites Power reaches financial close for 80 megawatts battery energy storage. Ali, share buyback ongoing. Mark Venture, so dividends yan. Maynilad, so net foreign buying siya. Showed strong finance with consistent growth across the board. So maganda yung review sa kanya. So yun yung summary. Sa first half, verde tayo ng first half pero marami na nga rin nagda-drop kanina. So Aboitiz 4%, Globe talaga nanguna 3.63%, CNPF 2.5%, and Demonde 2.53% po siya. Okay? So Villar denies insider trading wrap. So ito yung nag-cause na mag-bounce siya. So lalaban siya sa SEC. Tapos Globe post 23 billion net income. And then meron siyang regular cash dividend na 25 pesos per common share. So pinagsabay niya kaya pumitik. Ali had 25 billion debt maturing in 2025. Share buyback, OPM, Ali, MEG, SMPH, AGI, BRN. OGP hold daw, sabi ni Outsmarting Markets. AP, reach financial close for 2 new battery energy storage, kaya pumitik. Logistics, AC, All HC, expands cold chain factory footprint. Balik tayo doon. So, pasensya na, may na yung internet ko. Guess mo kung nasaan tayo. Nasa Pilipinas. Ayan, kaya ganyan po yung internet ko. Tapos si CIC, continued cost pressures weigh on fourth quarter 2025. Maharlika close in on first big deal as Tangkos Asian Terminals goes private. Ayan. Mag-invest yata siya dito. Si Maharlika natin. Okay? So, very, very quick review lang to kasi baka mawala na yung internet ko ulit. Tapos, okay, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide, papayos ko pa yung internet ko eh. So, paki-double check na lang po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. So, punta tayo dito sa index. Okay, ano ba to? Sideways pa rin tayo. Malapit lang dito sa 6.5. Hopefully, hindi tayo mag-drop until Friday kasi may pasok pa rin naman ng foreigners. Ayan. 273.87 million. Although hindi natin ramdam sa sa big caps movers. 6.3K net yung index, negative 0.45 pero 200 million. 273 million net foreign buy. So nagre-recover ng konti po yung MACD pero nasa bear side pa rin siya ng ating market. Okay? So punta tayo sa mga winners. Yung may volume na lang ha. Apo, breakout. Ayan, nakalusot. 14% si BLC nag-bounce. 11%. Hindi ko na nilagay sa review natin. Ito, BLL. So, nag-bounce ng 7.2%. Malakas yata yung support dito. Tapos si PRIT, nag-bounce din siya. Uy, lumalaban, no? 6.84%. Hindi ko nakita to kanina. Tapos si Megawide, 3.7. Ganda ng galaw. FGen. So, bounce, 3.6. Ang dami nag-bounce ha. Si Plus, yung Plus natin, nasa ilalim pa rin ng MA20. Web, 2.96. So, malakas. IMI, 2.7. Bumabawi na. China Bank, 2.7. O, nag-breakout pala kanina. APX, yun, nagko-close the gap. 2.75%. Maynilad, ito, diretso. 2.41. Metrobank, okay, 2.3. Tapos si PX, 1.92%. Okay? So the rest, mababa na yung mga galawan. So sa loser, si EI, nagbe-breakdown, no? Si EI, minus 7.56%. Tapos si Shell PH, minus 4.86%. Tapos si GGS, minus 4.28%. Nagpo-pullback yung mga alaga natin. Macro Asia, minus 3.5%. DMC, minus 2.7%. Tapos si Converge minus 2.23%. Okay?
So sideways yung galawan po ng majority ng ating mga stocks. Silip tayo ng mabilisan dito sa galaw ng ating global markets. So based dito sa galaw natin, mukhang mix. S&P futures minus 0.05, Nasdaq futures minus 0.24, tapos si Dow futures 0.16. Pero kagabi drop sila. So European stocks nag-bounce na pala. Nag-bounce na. Tapos sa Asian markets, majority is okay naman siya. Okay, US lang pala mahina ngayon. Tapos sa crypto natin, refresh natin ha. Pangit yung mga cryptos natin. Ayan, 76K si Bitcoin. Tapos yan natin kung mabilis yung yung net natin. Hirap talaga na walang internet. Okay. So medyo nagano siya. Nawawala. Okay. So balik na lang ako diyan mamaya. Tapos pag-usapan natin ng review, quick review yung ating mga trending stocks. Okay, so ayan, mahina pa nga yung yung cryptos talaga natin, 75K lang si Bitcoin, 2.2K si Ethereum, tapos 96 lang si Solana natin. Okay? So punta tayo dito sa trend stocks. Unahin nga natin si Atlas Mining. Pero parang si Apo yung pinaka-movers natin for today. So, parabolic na rin pala tong si Atlas Mining. Pero at least nasa RSI 71 pa lang siya. So, lumalaban pa lang yung yung price action ni Atlas. Siguro kailangan dito trend base sa Fibonacci, pero andito yung pinaka-base niya. Okay. So, medyo magulo yung drawing niya, pero ito yung pinapakita na immediate resistance nasa malapit sa 11 pesos. Meron ba dito sa kaliwa? All-time high na yata itong si Atlas. Oo, meron pa rin. Okay. So, pero ang pinakamalapit niya is around 11 pesos nga. Okay. So, yun nga lang, medyo parang tore na yung galaw niya. Lakas na rin ng lakas na rin ng galaw na ito. Ayun, 70%. Mula dito sa magkaroon siya ng malakas na breakout na galawan. So, kung support lang, sundan na lang natin yung MA9 kasi medyo paparabolic yung galaw niya. So, yan nila pinaka support level na sa kanya. O kung gusto mo ng anong price, siguro malapit dito sa 9 pesos. Kasi halos 10 pesos na siya. So, 11 na yung pinaka-next na galawan. Okay? So, maganda yung galaw. May volume. Nag-close 9.9, 8.43% up, and then 9.24 million net foreign buy. Okay? So, mining. Next, Bilyar. So, nag-comment siya. Kaya, lalaban daw niya. Wala daw siyang ginawang mali. So, hindi na siya lumapit dito sa, inisip ko around 0.85 nung nakikita ko dito. Tapos, nagkaroon siya temporary bottom. Malapit dito sa 0.94. So, tingnan natin kung babalik ulit siya and then re-retest yung gap dito sa 1.12. Pero sa ngayon, medyo mahina. Mahina yung indicators. Pero malakas yung malakas yung bounce na yan. 7%. Kahit pa paano may volume naman siya na 2.7 million. Pero yung mga lumabas, mas malaki nga yung volume ng lumabas sa kanya last time. Okay? So 1.04 closing price 7.22%. And then meron siyang 144K net foreign buy. Okay? So good. Next, Mega Wide, nag-bounce. So maganda dito kay Mega Wide, meron siyang ayan, grabe yung internet ko. Meron siyang halos mag-breakout yung pinaka-price action natin sa kanya. Ayan. Sensya na, siguro ganito tayo ng ilang araw habang wala pa tayong internet. Ayan, okay. So, breakout. So, tignan natin kung may potential ulit na mag-retest dito sa 3.6. Pero parang yun naman yung gusto yung puntahan, di ba? Mabagal yung niya from the past few months, pero okay naman yung yung galaw niya. Okay? So okay din yung RSI, halos magkaroon ng momentum. MACD nag-start pa lang na mag-recover. So nakap siya 3.72%, 341K net foreign buy. Next, plus. So tingin ko medyo deads pa si plus natin kasi nandito lang sa 13.8 na support level. So hindi pa rin naman natin siya makita mag-breakout kasi dito sa
sa MA20. So, mas maganda yung review natin kapag nandito na ulit tayo sa 16 pesos. Tignan natin, baka tumatahimik lang habang inuubos yung mga sellers sa market natin. So, medyo sideways pa rin yung galaw natin sa kanya. So, nag-close 13.98, 3.25% up. And then, meron siyang 14.8 million net foreign buy. Ito yung maganda sa kanya, first time. 40 million. Okay? Next, APX. So, lakas talaga ng mining, no? Kasi pag tinitignan natin yung galaw ng gold price, so, bumabalik siya, oh. In-expect ko, ito na yung ano eh. Ito na yung reversal candle eh. Okay, tingnan natin. Malay mo, meron pa. So, buhay na naman, no? Kasi nagko-close the gap na siya talaga. Pino-close niya. And then, taas ng galawan na gusto niya, no? So, hopefully, umabot siya dito sa 14.56. So, range is 12 to siguro mga 15 pesos, no? Okay, so nasa bearish pa rin yung RSI nandito sa baba. Okay, remains to be seen. Pero sasabay lang to sa ano, global price. So nag-close siya 13.46, 2.75% up and 145K net foreign buy. And then lastly, si Maynilad. So hindi natin expect, no? Unti-unti gumagalaw and then ngayon puro breakout yung ano niya, yung candle niya. So wala tayong resistance and then pinaka-support is nandito lang sa MA9 tsaka MA20. Very good. Pero RSI, ayan, double check nyo na lang. Ang RSI kasi level natin sa kanya is nasa 80.25 na rin. Ayan, di ba? Learnings from yung sunod-sunod na bagsakan ng mga mining stocks natin. Okay? So, nag-close siya 19.56, up 2.41%. Very good. Breakout. 75 million. Malakas yung volume niya. 75 million net foreign buy. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Wala pa rin masyadong maliban sa mining, di ba? At saka may isa-isa dyan na gumagalaw, may nilad. So, majority ng mga stocks natin is medyo nandito palang din sa sideways level na 6,300. Tingnan natin sa Thursday and Friday pa. Okay? So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So, double check mo lang po. Okay? So, pasensya na. Medyo pangit pa yung internet natin. Naka-data lang tayo. So, kita ulit tayo bukas.